Sa mahabang panahon, sa malawak na kalangitan ng politika, minsan may isang pangalang bumangon, isang tinig na nagpagalaw sa alon. Duterte, isang alkalde mula sa timog, isang lider na hindi lang salita ang puhunan, isang ama ng bayan na mas piniling pag-uri ng sarili kaysa manlimos ng kapangyarihan. Hinubog ng panahon, sinubok ng laban, inakala ng marami na siya'y isa lang sa libu-libong politikong dadaan. Ngunit dumating ang gabi ng pagbabago at sa halalan ng taong 2016, isang pangalan ang umaling-awngaw sa bawat sulok ng bansa, tapang at malasakit. Dati siyang tinuturing na alamat sa Davao, isang lider na hindi natakot hamunin ang mga demonyo ng lipunan. Ang lungsod niyang minsang nilamon ng dilim ay naging modelo ng disiplina dahil sa isang taong handang ipaglaban ang ordinaryong mamamayan. Walang takot, walang bahid ng pag-aalinlangan, humarap sa mga buwayang matagal nang nagpapakasasa sa dugo ng bayan. Sa droga, sa krimen, sa katiwalian, bawat isa'y kinuyog ng kanyang tapang, bawat isa'y tinapatan ng kamay na bakal. Huwag kayong matakot, aniya sa masang matagal nang pinabayaan, sapagkat ako ang inyong ama at ipaglalaban ko ang inyong kinabukasan. At nakita natin kung paano siya lumaban sa bawat sulok ng lansangan, sa bawat mata ng batang ngayon ay nakakatulog ng mahimbing. Pag-upo niya sa Malacanang, hindi na lang Davao ang kanyang tahanan. Ang buong bansa, ang bawat Pilipino, ipinasa sa kanyang palad. At sa kanyang panunungkulan, hindi natin nakita ang isang pangkaraniwang politiko. Nakakita tayo ng isang ama na sa kabila ng kanyang matapang na pananalita, may pusong nagmamalasakit sa maliliit. Sa kanyang panunungkulan, nabuksan ang mga mata ng bansa. Sa tunay na laban, sa tunay na kaaway, isang bansang puno ng takot, unti-unting bumangon sa kanyang tapang. Ang mga abusado'y natakot, ang bayan ay naging ligtas. Minsan, ang tunay na ama ay kailangang maging mabagsik upang ang kanyang mga anak ay hindi abusuhin ng mapagsamantalang mundo. Ngunit sa bawat dakilang kwento, may dumarating na dilim at sa pagtatapos ng kanyang termino, sa kanyang pagbaba mula sa trono, ang bayang minsang kanyang ipinaglaban ay ngayoy tila lumilingon na sa kanya, hindi upang magpasalamat, kundi upang kaladkarin siya pabalik sa apoy. Isang lider na ginamit, isang lider na pinakinabangan, at ngayon, isang lider na kinalimutan. Ang kanyang mga dating kasama, ngayoy nag-aalangan, ang mga dating nakangiti sa tabi niya, ngayoy tahimik na lumalayo, habang ang mga banyaga ay naglalaway sa kanyang pangalan. Sa kamay ng pandaigdigang hukuman, si Duterte ngayoy nililitis, hinahatulan ng mga dayuhang hindi naman nabuhay sa ating lansangan. Sila ba ang nawalan ng kapatid? Sila ba ang naulila? Sila ba ang inagawan ng kinabukasan ng mga durugistang kanyang nilabanan? Ngayon, tila nais nilang burahin ang kanyang nagawa. Ipinta siyang demonyo, gawing halimaw sa mata ng mundo. Ngunit hindi ba't ganito ang kwento ng mga tunay na revolusyonaryo? Si Bonifacio, tinawag ding Suhail. Si Rizal, hinatulan ng kamatayan. At ngayon, si Duterte, isang lider na lumaban para sa bayan, ngunit ngayon ay hinahatulan ng kanyang sariling gobyerno. Ngunit ang hustisya ay hindi laging nanggagaling sa hukuman. Hindi ito isang papel na pinirmahan ng banyagang hukom. Hindi ito isang desisyon ng mga dayuhang hindi natin alam
kung kanino pumapanig. Ang tunay na hustisya ay ang alaala ng taong bayan na hindi makakalimot sa isang lider na tunay na naglingkod at kahit anong kasong ihabla, kahit anong kasinungalingang ikalat, nariyan ang milyong tinig na sisigaw, "Salamat, Tatay Digong." At ngayon, sa dulo ng kwentong ito, isang bagay ang malinaw, hindi natatapos ang laban sa isang termino. Hindi natatapos ang kwento sa isang kaso. Dahil ang alaala ng isang tunay na lider ay hindi maaaring burahin ng kahit sinong hukom. At kung darating ang araw na kailangang muling ipaglaban ang katotohanan, alam ng bayan kung sino ang tunay na ama at sino ang mga traidor. Dahil ang isang ama ng bayan ay hindi kailanman nagiging taksil sa kanyang pamilya, ngunit ang kanyang bansa, minsan, ang nagiging taksil sa kanya. Duterte, isang pangalan, isang alaala, isang laban na hindi matatapos, hanggang may Pilipinong handang lumaban para sa katotohanan.